إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sa dito sa chapter 8 o serye ang pangwalo nating serye, ang pinakadakilang tanda o malaking tanda na darating magaganap bago mangisay ang mundong ito ay ang pagbabalik ni Jesus. Isa sa pinakakontrobersyal na usapin ay ang hinggil sa katahuan ni Jesus alayhisalam. Isa sa mga paniniwala ng mga Muslim na si Jesus alayhisalam ay bababa mula sa kalangitan kapagkat hindi pa siya namamatay. Hindi ganap na magiging mananampalataya ang isang Muslim kapag hindi sila o siya naniwala sa tunay na katuruan at katahuhan ni Jesus alayhisalam. Walang pagdududa na ang lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus alayhisalam ay pinaniniwalaan namin lahat mga kamusliman. Ang pagbuhay niya ng patay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapagaling niya ng may sakit, pagpapakita sa mga bulag, pagpapagaling ng mga ketong, paglalakad sa mga lumpo na pinagagaling, at iba pa, maging ang mga pagsilang sa kanyang mga kahima-himala na walang ama ay pinaniniwalaan ng Muslim na maging sanhi naman ng pagsamba ng ibang tao naman sa kanya, at ito ang malaking nagawa nilang mali. Ang lahat ng ito ay nagawa ng Propeta Isa o Jesus alayhisalam mula lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, si Jesus alayhisalam ay babalik bago magunaw ang mundo, upang isakatuparan na ang kanyang panalangin na mabuhay siya sa kapanahunan na ang katuruan ng huling Propeta Muhammad alayhisalam ay manatili sa kalinisan. Sapagkat ang dahilan kung bakit isinugo si Jesus alayhisalam noon ay upang bigyan ng daan ang pagdating ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ibig sabihin ng Injil, ang Ebanghelyo, ang magandang balita na pagdating ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pagbabalik ni Jesus ay gagamitin niya ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pangangaral. Pangalawa, upang ituwid ang maling pagkakilala sa kanya ng mga tao darating si Jesus. Kapag pinag-aralan ninyo ang lahat ng kasaysayan ng mga propeta at sugo, sina Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa, Aaron, David, Sulaiman at iba pa, maliban kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban kay Jesus, mababatid ninyo na walang naging problema sa kanila hinggil sa kanilang mga katangian. Lahat sila ay kumpirmado na tao na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang kabahagi sa kanyang pagiging divinidad. Kaya Jesus alayhisalam lamang nagkaroon ng problema na kung kaya siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumalik pa upang maituwid niya ang maling konsepto hinggil sa pagkakilala sa kanya. Ganito katalino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itutuwid niya na siya ay walang kabahagi sa divinidad ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Jesus alayhisalam. Na siya ay hindi anak ng Allah, na siya ay hindi Diyos, o siya ang Allah, dahil sa araw ng pag-uukom ay itatanggi niya na kailanman ay hindi niya sinabi sa mga tao na sambahin siya at ang kanyang ina bilang mga Diyos na kakahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mababasa natin sa banal na Quran, chapter 5, verse 160. Pangatlo, kung bakit darating si Jesus, sapagkat siya ang papatay kay Antikristo sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang papatay kay Ad-Dajjal. Baliin ang mga krusitiyo o mga krus, papatayin niya ang mga baboy, at ang pang-apat ay upang mamatay siya na tulad ng pagkamatay ng lahat ng mga propeta at sugo, sapagkat hindi pa siya namamatay, itatanggi rin ni Jesus ang pagmamataas at pagyayabang ng pagkain ng mga Hudyo na siya ay naipako. No? Itatanggi rin ni Jesus ang pagmamayabang at pag-aangkin ng mga Hudyo na siya ay naipako nila sa krus at napatay. Hindi magtatagumpay ang mga Hudyo noon na
na itako at papatayin siya. Iyan ang katotohanan at mababasa natin yan sa Quran chapter 4, 147. Naririto ang ilan sa mga pagpapaliwanag. Ang anak ni Maria ay bababa mula sa kalangitan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anak ni Maria ay bababa bilang isang makatarungang pinuno. Babaliin niya ang krus at papatayin niya ang mga baboy. Mangingibabaw ang kapayapaan at gagamitin ng mga tao ang kanilang mga espada bilang mangkarit. Ang bawat mapanganib o mababangis na hayop ay hindi na makakapinsala. Magbababa ang langit ng masaganang ulan at ilalabas ng kalupaan ang mga biyaya nito. Ang isang bata ay makikipaglaro sa paks o lobo nang hindi sila maaano. Ang mga lobo ay manginginain sa mga tupa at ang mga leon sa mga baka nang walang pinsala na mangyayari sa mga ito. Anong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay naitala mula sa musnad ni Imam Ahmad rahimullah na isinalay sa ni Abu Hurairah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga propeta ay parang magkakapatid. Iba't iba nga lamang ang kanilang mga ina, subalit ang kanilang reliyon ay iisa. Ako ang pinakamalapit kay Jesus alaihi salam, na anak ni Maria sa lahat ng mga tao, sapagkat walang sinumang propeta sa pagitan niya at sa aking sarili. Siya ay muling babalik at kapag nakita ninyo siya, makikilala ninyo siya. Siya ay may katamtamang tangkad at ang kanyang kulay ay puti na mamula-mula. Nakasuot siya ng dalawang uri ng kasuotan at ang kanyang buhok ay parang basa. Babaliin niya ang krus, papatayin niya ang mga baboy, ipagsasawalang bisa niya ang jizya. Ibig sabihin, ito yung isang uri ng bis na ibinabay ng di-Muslim sa gobyerno ng mga Muslim na kung saan sila'y nasasaklawan bilang kapalit na nararapat nilang pagsali sa serbisyo ng militar at pagbibigay sa kanilang proteksyon. Gayunpaman, ipinapataw lamang ito sa mga may kakayahan na magbayad lamang. So, sa panaong ito ay babaliin ang krus, papatayin mga baboy, ipagsasawalang bisa niya ang jizya at aanyayahan niya ang mga tao sa Islam. Sa panahon niya, tatapusin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat relihiyon at mga sekta maliban sa Islam at pupuksahin niya ang Dajjal. Pagkatapos mangingibabaw sa kalupaan ang kapayapaan, katiwasayan, na pati ang mga leon ay manginginain sa damuhan na kasama ang mga kamelyo, ang mga tigre sa mga baka, ang mga lobo sa mga tupa. Ang mga bata ay makikipaglaro sa mga ahas nang walang anumang pinsala na mangyayari sa kanila. Si Jesus ay mananatili ng 40 taon at pagkatapos siya ay mamamatay at magdarasal ang mga Muslim ng Salatul Janasa para sa kanya. Ang Salatul Janasa, ito yung gagawa sila ng pagdarasal ang mga kamusliman bago ilibing ang isang patay. Sa gabi ng Isra, kahima-himalang paglalakbay sa gabi patungo sa Jerusalem. Yan, sa gabing ng Isra, isasagawa ang Salatul Janasa. Nakaharap ko ang aking ama na si Ibrahim. Ulitin ko, at pagkatapos ay mamamatay at magdarasal ang mga Muslim ng Salatul Janasa para sa kanya. Yan, ang mga Muslim ay pagjajanasa, mamamatay si Isa alayhi salam o Jesus, sapagkat siya tao lamang, at hindi magaganap ang hukum hanggat mayroong nabubuhay sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa gabi ng Isra, ang kahima-himalang paglalakbay sa gabi patungo sa Jerusalem ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaharap ko aniya ang aking ama na si Ibrahim alaihi salam, sina Musa at Jesus. At tinalakay nila ang hinggil sa oras. Ang bagay na ito ay sinangguni muna kay Ibrahim at pagkatapos kay Musa, subalit pare-pareho nilang sinabi na wala akong kaalaman hinggil diyan. Pagkatapos ito ay sinangguni kay Jesus na nagsabi, walang sino man ang nakakalam ng eksaktong oras nito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi sa akin ng Panginoong Allah, lilitaw ang Dajjal, huwad na Kristo, at kapag nakita niya ako, siya'y magsisinungaling, matutunaw na tulad na tingga. Pupuksahin siya ng Allah kapag nakita niya ako. Ang mga Muslim ay makikipaglaban sa mga kafir. Ang mga Muslim ay makikipaglaban sa mga kafir at maging ang mga punong kahoy at mga bato ay magsasalita ng ganito. O Muslim, narito ang kafir nagtatago sa tabi ko. Halika at patayin mo siya. Pupuksain ng Allah ang mga kafir
At pagkatapos ang mga tao'y magsisipagbalikan sa kanilang mga sariling lupain, pagkatapos nito, lilitaw ang Gog at Magog sa lahat ng dako, kakainin at iinumin nila ang lahat ng bagay na kanilang makikita. Ang mga tao'y magrereklamo sa akin. Papatuloy ni Jesus na kung kaya manalangin ako sa Allah, pagkatapos ay sasanhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay silang lahat, at pagkatapos ay aalingasaw ang kalupaan at magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan na siyang tatangay sa kanilang mga bangkay patungo sa karagatan. Sinabi ng aking Panginoon na kapag nangyari ang mga bagay na ito, ang oras ay nakalalapit na tulad ng babaeng nagdadalang tao, nakabuanan na niya, manganganak na siya, subalit hindi alam ng kanyang pamilya ang eksaktong oras ng kanyang panganganak. Isinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at ito ay linikom ni Imam Ahmad, ganun din yung ibang madya. Ang ilang pang paglalarawan kay Misaya o Jesus na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa gabi ng Isra nakita ko si Musa alaihi salam. Siya ay balingkinitan at may maalon na buhok. At ang kamukha niya isang lalaki mula sa tribu ng Shanu'ah. Nakita ko rin si Jesus alaihi salam, siya ay may katamtamang taas at mamulang-mulang kutis na parang kalalabas pa lamang niya mula sa paliguan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abu Hurairah mula sa itinala sa Bukhari at sa Muslim. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula naman sa salaysay ni Abu Hurairah, at ito rin ay linikom ng Bukhari at Muslim, Abu Dawud at Tirmidhi. Sumusumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang anak ni Maria ay katiyakang bababa mula sa kalangitan bilang isang makatarungang hukom. At katiyakan babaliin niya ang krus at papatayin niya ang mga baboy. Ang galit, puot at panibugho sa isa't isa ay katiyakang maglalaho. At kapag inutusan niya ang mga tao na tanggapin ang kayamanan, walang tatanggap nito kahit na isa man. Ibig sabihin, magiging masagana ang pamumuhay sa panahon niya. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging masagana ang buhay kay Jesus. Ang lahat ng tao ay halos magmumuslim sa panahon niya. Magiging masagana. Sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Kristo o Jesus, Isa Misaya, na anak ni Maria alayhi salam, ay bababa mula sa kalangitan sa minaret o minara, na kulay puti sa dakong silangan ng Damascus, na nakasuot ng dalawang uri ng kasuotan na katamtamang kinulayan ng sapron, at nakalagay ang kanyang mga kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel, at kapag itinungo niya ang kanyang ulo, may mababagsakang mga butil ng pawis mula sa kanyang ulo. Kapag itinungo niya ang kanyang ulo, may mga magbabagsakan mga butil ng pawis mula sa kanyang ulo. At kapag ito ay inangat niya, ang mga butil na parang perlas ay kakalat mula dito sa kanyang mukha. Ang bawat walang pananampalataya na makaamoy ng kanyang hininga ay mamamatay, at ang kanyang hininga ay umaabot sa layo ng kanyang abuting kanyang paningin. Ganun kalayo ang naaabot ng kanyang amoy, at lahat ng naaamoy, natatanaw niya sa kanyang paningin na aamoy, ang amoy na ito ay natutunaw ang taong walang pananampalataya at mamamatay, tulad ni Masih Dajjal. Ito ay hadith na ito ay isinalaysay ni Nawas ibn Sam'an, nadalaan mula sa mahabang hadith na naglalaman ng kwento hinggil kay Ad-Dajjal, na binanggit niya na sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na itala ito kay Bukhari, kay Muslim, Abu Dawud at Tirmidhi. Pangatlong linitaw na tanda. Malaking tanda bago magunaw ang mundong ito, bago mangisay ang mundong ito. Lilitaw ang Magog at Gog. Sila ang dalawang tribu ng mga Gog at Magog ay lilitaw sa kapanahunan ng pagbabalik ni Jesus o Isa alayhi salam na anak ni Maria. Pagkatapos ng pagpupuksa sa Antikristo, pupuksahin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob lamang ng isang gabi bilang katugunan ng panalangin ni Jesus alayhi salam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araw-araw ay sinisikap na humuhukay ng mga Gog at Magog. Sabihin ito'y nasa ilalim ng lupa.
Araw-araw ay sinisikap na humuhukay ng mga Gog at Magog upang sila'y makalabas sa inilagay na harang sa kanila. Sa ilalim sila ng lupa, naharangan sila. Si Dulkarnain, kung hindi ako nagkakamali, siyang naglagay ng harang dito. So nagsusumikap sila na ito ay hukayin upang makalabas sa hinarang sa kanila. Kapag sila ay nagsimula ng makakita ng liwanag, sasabihin ng namumuno sa kanila, halina kayo, bumalik na kayo, bukas na lang natin ito pagpapatuloy muli ang paghuhukay. Pagbalik nila kinabukasan, mas naging matibay pa ang pagkaharang kaysa sa una. Ito ay patuloy nilang gagawin hanggang sa dumating ang panahon na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makalabas dito. Kapag ninahis na ng Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy silang maghuhukay hanggang sa makakita sila ng liwanag. Pagkatapos sasabihin ng mumuno sa kanila, halina kayo, bumalik na lang tayo bukas. Sa ganito ay magsasara at muling kakapal, magiging matibay ang harang, ipagpapatuloy muli ang paghuhukay, insyaallah. Sa ganitong pagkakataon, gumagawa siya ng pagtatangi sa pamamagitan ng pagsabi ng insyaallah. Sa makatwid, so makikita nyo, gumagamit sila ng isyala, itong Magog ang kanilang pinuno, pagpatuloy na lahat ito, muli bukas ang paghuhukay, insyaallah. So sa ganitong pagkakataon, gumagawa siya ng pagtatangi sa pamamagitan ng pagsabi ng insyaallah. Sa makatwid, isinasangguni niya ang bagay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbalik nila kinabukasan, matatagpuan nila na nanatili ang butas na kanilang iniwan. Ipagpapatuloy nila ang paghuhukay at sila ay makalalabas laban sa tao. No? Kapag sinabi na ng namumuno na yan ito, silang naghuhukay na kung saan hindi nila binabanggit ito kapag paulit-ulit na nilang ginagawa ito hanggang ito'y nagsasara, higit na tumitibay, nakaharang. Ngunit kapag sinabi na ng kanilang namumuno, halina kayo, bumalik na tayo, bukas na lamang ito, ipagpatuloy muli ang paghukay, insyaallah, dito ay hindi na magsasara. Kinabukasan, ang hukay na ito. Matatagpuan nila na nanatiling butas na kanilang iniwan, ipagpapatuloy nila ang paghukay at sila'y makakalabas laban sa tao. Iinumin nila ang lahat ng tubig. Ang mga ito ay maglalagay ng mga trinsera sa kanilang mga kuta. Papanain nila ang kalangitan at babalik ang kanilang mga pana na parang may mga dugo sa mga ito. Sasabihin ng mga Gog at Magog, nagapi namin ang mga tao sa kalupaan at nahigitan namin ang mga nasa kalangitan. Pagkatapos, magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga uhod sa mga batok ng kanilang mga leeg at mamamatay sila sa pamamagitan nito. Sumusumpa ako sa kanya sa Allah na nasa kanyang nasa kanyang kamay ang kaluluwa ni Muhammad, ang halimaw ng kalupaan ay tumaba na. Ito ang hadith na ito mula kay Abu Hurairah, mula sa musnad ni Imam Ahmad rahimahullah. Saan lagi nagmula ang mga Gog at Magog at iba pang paglararawan hinggil sa kanila. Ang Gog at Magog ay dalawang uri ng grupo ng mga Turki mula sa lahi ni Yapet o Japet. Ang ama ng mga Turki, isa sa mga anak ni Noah alayhisalam. Sa kapanahunan ni Ibrahim alayhisalam, mayroon isang hari na nangagalang Dulkarnain. Nang itinayo ni Ibrahim alayhisalam ang Kaaba, isinagawa niya ni Dulkarnain ang pagtatawag rito kasama ang propeta Ibrahim alayhisalam. Pinaniwalaan niya ang kanyang mensahe at sumunod siya rito. Mabuting tao si Dulkarnain at isang dakilang hari. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang kapangyarihan at pinamunuan niya ang silangan at kanluran. Pumaling-paling sa kanya ang mga hari at mga bansa at pare-parehong naglalakbay siya sa malayo at malawak na silangan at kanluran. Naglakbay siya sa patungong kanluran hanggang sa umabot siya sa daanan na sa pagitan ng dalawang bundok na sa pagitan nito ang mga tao ay lumabas. Hindi nila naunawaan ang lahat ng bagay dahil sila ay nasa liblib na lugar. Nagkakalat sila ng kasamaan sa kalupaan at namiminsala ng kanilang kapwa-tao. Kaya humingi ng tulong ang mga tao kay Dulkarnain. Hiniling nila na maglagay ng harang sa pagitan nila
ng mga Gog at Magog. Sinabi ni Dulkarnain na tulungan siyang gawin ito. Kaya pinagtulungan nilang gawin ito at pagkatapos ay sama-sama nilang itinayo ang harang na ito sa pamamagitan ng pinaghalong bakal, tanso at alkitran. Ganito sinugo ni Dulkarnain ang mga Gog. Sinugpo ni Dulkarnain. Ganito sinugpo ni Dulkarnain ang mga Gog at Magog. Sinikap nilang lumagos sa harang at umakyat dito, subalit hindi nila ito magagawa dahil sa napakalaki, madulas at makinis ang harang na ginawa. Nagsimula silang magukay at sila ay patuloy na humuhukay. Ilang daang taon na ngayon ang nakalipas. Patuloy nilang ginagawa ito hanggang sa naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makalabas. Sa pagkakataong yaon, ang harang ay babagsak at sila ay maglalabasan patungo sa iba't ibang direksyon. Magkakalat sila ng kasamaan, bubunutin nila ang mga pananimpa, patayin nila ang mga tao. Nang si Jesus ay salam ay nanalangin laban sa kanila, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng uod sa likuran nila ng kanilang mga leeg at silang lahat ay mangangamatay. Hanggang sa makalabas ang Gog at Magog sa arang na ito. Ang pagkakasalin mula sa banal na Quran chapter 21 verse 96. Ang isang malaking tanda pa na darating ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Kung saan lumilitaw sa silangan, ito ay sisikat naman sa kanluran. Naghihintay pa ba sila kung gayon ng ibang bagay na tulad ng mga anghel na rarapat pumunta sa kanila o tulad ng iyong Panginoon na dapat ay pumunta? O kinakailangang mangyari muna ang ilang mga palatandaan ng inyong Panginoon tulad ng halimbawang pagsikat ng araw sa kanluran. Ito ay natatagpuan natin sa Quran chapter 6, 158, ang araw na kapag sumapit na ang ilang palatandaan ng iyong Panginoon, wala itong magagawang kabutihan sa tao kung maniwala man siya pagkatapos nito at wala siyang mapapalang mabuti sa paggawa ng mabubuting gawa sa kanyang paniniwala. Sabihin mo sa kanila, maghintay kayo, kami ay maghihintay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang talata, ang araw na kapag sumapit ang ilan sa mga palatandaan ng inyong Panginoon, wala itong magagawang kabutihan sa tao kung maniwala man siya pagkatapos nito. At wala siyang mapapalang mabuti sa paggawa ng mabuting gawa sa kanyang paniniwala, ay tumutukoy sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Ito ay iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na naitala at nalikom sa Aklat ni Muslim Imam Ahmad rahimahullah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang oras o katapusan ng mundo ay hindi darating hanggat hindi nangyayari ang pagsikat ng araw sa kanluran. Kapag ito ay sumikat na roon, makikita ito ng mga tao at maniniwala silang lahat. Subalit ito ang pagkakataon na wala nang maidudulot na kabutihan sa tao. Ang maniwala siya rito pagkatapos nito maghanap. Ibig sabihin kahit magsisi siya, ay hindi na ito tatanggapin. Kahit gumawa siyang mabuti, wala na itong tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit magsyahada pa siya, hindi na ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mayroong hadith na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paghingi ng tawad sa Allah ay tatanggapin niya hanggat hindi sumisikat ang araw doon sa kanluran. In general ito, pangkalahatan. Lahat hindi na tatanggapin ang gagawang syahada, kabutihan o pagsisisi ng mga taong ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga scholars, maging ang mga siyensa natin ngayon, mga hindi Muslim ay naniniwala darating ang araw, magro-rotate ang ikot, magbabalik ang ikot ng mundo. Kung siya ay paikot, halimbawa, ang kanyang ikot ay sa silangan, lumilitaw ang araw at lulubog sa kanluran, iyan ang kanyang ikot. Bigla itong babaliktad, muling lilitaw ang araw doon sa kanluran. So naniniwala din sila na ito nga ay magaganap maging ang hindi mga Muslim. May mga tao kasing lalabas sa tamang landas sa panahon niya. Na kapag nangyari ang pagsikat ng araw sa kanluran, ay saka pa lamang sila maniniwala at magsisisi. Gayong kapag naganap na ito, ang isang tao na kabilang sa walang pananampalataya bago ito naganap, ay manatiling talunan. Mananatili silang talunan. Maniniwala man siya o magsisisi pagkatapos nito, wala na itong saysay pa kahit na siya'y sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta ang kanyang sugo, ang Islam ay totoong reliyon, hindi na ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mayroon din hangganan ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagsisisi. Huwag na natin hintayin pang lumitaw
ang araw sa kanluran bago pa ang tao'y maniwala sa kanya. Ito ay wala ng pakinabang sa kanya. Dahil hindi natatanggapin ang paniniwala at pagsisisi ng isang tao kapag naganap na ang isa sa mga dakilang palatandaan na ito bago pa mangsay ang mundong ito. Bukod dito, ang pagsikat ng araw sa kanluran, mayroon pang ilan sa mga dakilang palatandaan kapag nangyari at wala sa tamang paniniwala ang isang tao, maniwala man siya pagkatapos nito ay wala nang maidudulot itong kabutihan para sa kanya. Tatlong bagay na kapag nangyari wala itong maidudulot na mabuti sa tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon tatlong bagay na kapag ito ay lumitaw, wala nang maidudulot na mabuti sa tao kung maniwala man siya rito pagkatapos nito maganap, kung hindi man siya mananampalataya bago ito nangyari, at hindi rin ito magbibigay ng pakinabang sa kanyang paniniwala. Ang mga sumusunod ay ang pagsikat ng araw mula sa kanluran, ang paglitaw ni Masih Dajjal, at ang paglitaw ng halimaw mula sa kalupaan. Ito ay sinalaysay ni Abu Hurairah sa dalaan na itala ito ni Imam Muslim, ni Imam Ahmad, at sa abwab at tafsir ni Imam Tirmidhi. Humihingi ang araw ng pahintulot sa Allah bago sumikat ulit. Sinabi ni Abu Dara ang isang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong ako ng propeta, alam mo ba kung saan pumupunta ang araw kapag ito'y lumulubog? Sabi ko, hindi ko alam. Sinabi niya, ito'y naglalakbay hanggang sa ito'y magpatira pa sa ibaba ng trono. At ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumingi ito ng pahintulot sa Allah na sumikat ulit. Subalit darating ang panahon na sasabihin sa kanya, bumalik ka kung saan ka nagmula. Ito ang pagkakataon na wala nang maidudulot na kabutihan sa tao kung maniwala man siya pagkatapos nito maganap, kung hindi niya ito paniniwalaan bago maganap, at wala rin siyang mapapalang kabutihan sa paniniwala rito. Ito ay mula sa laysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nililikom ni Imam Bukhari. Ibig sabihin, kapag ang araw ay sumikat sa silangan, lulubog sa kanluran upang magpatira pa sa Allah. Ihiling siya kung saan lilitaw, muli ay babalik sa silang kaluran. Ngunit sa panahong yaon, kung saan siya nagmula, galing siya ng kanluran, paglubog, magpapatira pa sa Allah, bumalik ka sa iyong pinanggalingan at muli siya ay babalik sa kanluran upang lumitaw. Sa ganito, ang tao wala nang mapapakinabangan na anumang ganyang gawing mabuti at magsyahat at pagsisi, ito ay huli na ang lahat. O dumating na si Masih Dajjal o kaya ang halimaw mula sa kalupaan. Ang pagsisisi ay hindi matatanggapin. Isa sa palatandaan, malaking tanda o dakilang tanda, bago pa mangisay ang mundong ito, ay ang paglabas ng halimaw sa kalupaan. Kabilang sa mga palatandaan ng oras ay ang paglabas ng halimaw sa ilalim ng lupa. Kakaiba ang kanyang anyo. Ito ay isang ubod ng laki, hindi lubos maisip kung ano ang kanyang hitsura. Lilitaw siya sa ilalim ng lupa at yuyugyugin niya ang alikabok sa kanyang ulunan. Dala-dala niya ang isang singsing ni Sulaiman o Solomon alayhisalam at tungkod ni Musa alayhisalam. Matatakot at masisindak ang mga tao at sisikapin nilang tumakbo at tumakas. Subalit hindi nila magagawang tumakas sapagkat ito ang pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatapyasin niya ang bawat ilong ng mga kafir. Walang pananampalataya. At isusulat ang salitang kafir sa kanilang noo. Gagayakan naman ang mukha ng bawat mananampalataya at isusulat ang salitang mu'min. At magsasalita ito sa mga tao. At kapag naganap ang salita hinggil sa pagpapahirap laban sa kanila, palilitawin namin mula sa kalupaan ang isang halimaw para sa kanila. No? Palilitawin ang isang halimaw para sa kanila upang magsalita ito sa kanila dahil hindi naniwala ang mga tao sa pagiging totoo ng aming mga ayat. Ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 27, verse 82. Sinabi ni Barida, dinala ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lugar, sa disyerto na malapit sa Makkah. Ito ay isang pirasong lupa na tuyo na napapaligiran ng buhangin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang halimaw ay lilitaw mula sa lugar na ito. Ito ay isang maliit na lugar
Anong propeta? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y nilikom sa aklat ng Ibn Majah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang halimaw ng kalupaan ay lalabas at mayroon itong daladalang tungkod ni Musa alaihi salam at singsing ni Sulaiman alaihi salam. Ito'y sinalaysay ni Abu Hurairah at nilikom ni Ibn Majah bilang hadith. Sa labas ng Islam, inaakala nila na ang alimaw o ang the beast of the earth at ang Antikristo ay isa lang. Walang pag-aalinlangan na sila ay magkaiba sa isa't isa. Lilitaw sila sa magkaibang panahon na ipaliwanag na sa unaan ang hinggil kay Antikristo. Ang halimaw na ito, tinutukoy dito, ay talagang isang halimaw na lalabas mula sa ilalim ng lupa at lilibutin niya ang buong kalupaan na mayroon siyang daladalang tungkod ni Musa alayhi salam upang itatak sa mga tao na walang pananampalataya at ang singsing ni Sulaiman upang itatak sa mga tao na may pananampalataya. Isa pang tanda na malaking tanda na darating bago magunaw ang mundo. Ang pagkawasak ng Kaaba. Ang pagkawasak ng Kaaba, ito ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinalay ni Abdullah ibn Amir radhiyallahu na itala sa Musnad Imam Ahmad rahimullah. Narinig ko na Abdullah ibn Amir, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, wawasakin ni Dul zaway katain ng abisan niya ang Kaaba at nanakawin niya ang kayamanan nito. At gayon din ang kiswa. Ang kiswa ang telang nakabalot sa Kaaba, nanakawin niya ito. Na parang nakikita ko siya ngayon, siya'y walang buhok, panot, at may pagkabaluktot na baluktot ang bahagi ng kanyang pulsuhan. Hahampasin niya ang Kaaba ng kanyang espada at piko. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hayaan ninyo ang mga taga-Bisanya hanggat hindi nila kayo ginagambala. Sapagkat walang sino man ang makatutuklas ng kayamanan ng Kaaba malibang kay Dul suway katain ng Abisanya na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mula kay Abdullah ibn Amir din, Abdullah ibn Amir, na kininikom ni Abu Dawud, kanyang hadith. Isa sa malaking tanda rin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpapadala siya ng pinong-pinong hangin. Sa ganito ay upang kunin ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Ang walang matitira na mananampalataya, kukunin niya ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya at ititira niya ang mga mapagkunwar Muslim. At ayon sa abang scholars natin, ang mga malulupit at tubod ng napakasamang Muslim ay ititira din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang lahat ng matitinong Muslim ay mamamatay sa napakagandang kamatayan. Darating ang hangin na ito na ipadadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang lahat ng mga scholars ay mawawala na, kaya't ang mga tao roon ay wala nang magbibigay ng payo upang ipagbawal, iutos ang masama at ipag-utos ang mabuti, ay wala na. Ang buhay ng tao ay mapupuspos na ng pagkaligaw sa panahong yaon. At maaari, ayon sa ulat, sa ganito si Dajjal, si Iblis ay magpapalitaw at tutustos niya ang katuruan sa mga tao na kung saan ipag-uutos na siya sambahin at ang mga iba pang mga Diyos-Diyoson, ililigaw na ang mga tao. Ang katuruan ay wala na, sapagkat mabubura ang mga salita sa Quran. Sinabi ni Hudayfa bin Yaman, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay parang magiging damit na isinusuot lamang. Hanggang sa dumating ang panahon na wala isa man lamang ang nakakaalam kung ano ang hinggil sa pag-aayuno, pagdarasal, kawang-gawa at tungkulin pang relihiyon. Yan, mabubura na ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Ang Quran ay mawawala sa isang gabi at wala ng mga aya o talata na ang mga lalabi sa kalupaan. Ibig sabihin, wala nang dadalit dito. Mabubura na sa kaalaman ng tao. Tinanong sila si Hudayfa, ano ang mahalaga sa pagsasabi ng La ilaha illallah? Gayong hindi naman nila alam kung ano ang hinggil sa pagdarasal, pag-aayon at kawang-gawa at tungkulin sa relihiyon. Ipinagsawalang bahala ni Hudayfa ang katanungan ito na kung kaya inulit ni sila ang katanungan ito na 3 beses. At sa tuwing ito'y tinatanong, ipinagsasawalang bahala naman ito ni Hudayfa. Hanggang sa bandang huli, sinagot siya o sila, ito ang magliligtas sa kanila mula sa impyerno at sinabi niya ito,
mula 3 beses. No? So, nilikom ni Iman Magda. So, wala na rin nagsasabi ng la ilaha illallah sa panahong yaon. Kung masasabi nila ito o sila, ang magliligtas sa kanila sa impyerno, ang pagsabi ng la ilaha illallah. Ngunit mayroon pa kaya na makapagsasabi nito maliban sa mga nagkunwaring Muslim at nagpakaubod ng samang Muslim? Sila lamang ang tanging nakakaalam ng salitang ito, na kung pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat hindi nila alam ang batas ng Islam, baka sakaling bago sila mamatay ay mabigkas nila ito sa ganito. Ito ang tinutukoy ni Hudayfa, insyaallah, na ito magiging kaligtasan nila sa impyerno. Isa rin sa panatandahan ay ang dukhan. Sinabi ni Hudayfa ibn Ubayd, pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin. Habang kami ay abala sa pagtatalakay, tinanong niya kami kung anong pinag-uusapan namin. Sinabi namin, tinatalakay namin ang sugo ng Allah hinggil sa oras. Sinabi niya, hindi ito darating hanggat hindi nangyayari ang 10 tanda. Ang unang tinukoy niya ay ang usok, ang dukhan. Ito ay makikita natin na ito ay itinala ni Sahih Muslim. Sa makatwid, hintayin ninyo ang araw na kapag ang kalangitan ay maglalabas ng usok na makikita ninyo ng lantaran. Dito magmumula ang dukhan na ito, ang usok na ito, makikita natin itong lalabas kung sakasakali, insyaAllah, na lantaran na makikita natin lalabas ito ng kalangitan. Tatabunan ang mga tao, ito ay napakasidhing pagpapahirap, kanilang sasabihin, aming Rab, alisin mo po ang pagpapahirap na ito sa amin, tunay na kami magiging mananampalataya. Katiyakan, aalisin namin pasamantala ang pagpapahirap, subalit katiyakan na kayo ay magbabalik sa maling paniniwala. Anang Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 44, verse 10 to 12, up to 15. Ang dukhan o usok ay kakalat sa buong kalawakan sa pagitan ng mga kalangitan at kalupaan. Ito ay papasok sa kalupaan sa pamamagitan ng pagkawasak ng ozone layer. No? Ozone layer ng daigdig sa ngayon ay mayroon ng butas anila. Ito ayon sa mga ulat ng pahayagang kung update kayo sa mga balita, no? Ay mayroon na raw butas. Dahil sa pangyayaring ito, ang isang tunay na nananampalataya ay makakaranas ng sipon, samantalang yaong mga walang pananampalataya makakaranas ng matinding paghihirap sa paghinga. Pagkatapos ang lahat ng mga mabubuti ay mamamatay at ang mga matitira lamang ay ang masasama. Sila yaong parang mga hayop, gagawin nila ang anumang kanilang naisin, sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, idolo at mga hayop, makikipait sila sa isa't isa, na ang pamamaraan ay walang itinagkaiba sa mga hayop, nakalantad sila sa harapan ng daan. Ibig sabihin sa mga taong ito, sa kanilang panahon, magaganap na ang oras. Sinabi din ni Abdullah, madalaan ang oras o katapusan ng mundo ay darating kapag matitira na lamang sa kalupaan ang masasamang uri ng tao. Mas masahol pa sila kaysa sa mga taong nasa jahiliya o kamangmangan noon. Makukuha nila ang anumang kanilang hihilingin sa Allah. Sa ganitong sitwasyon, habang kami nakaupo, pa ay dumating naman si Uqba bin Amir at sinabi ni Musalama sa kanya, pakinggan mo kung ano yung sinabi ni Abdullah. Sinabi ni Uqba, mas higit siyang may kaalaman gayon pa man sa kaganang akin. Narinig ko na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang grupo ng mga tao mula sa aking nasyon tagasunod ang patuloy na makikipaglaban dahil sa pagsunod nila sa kautusan ng Allah. Mananatili silang mangingibabaw laban sa kanilang mga kaaway. Yaong mga salungat sa kanila ay walang magagawa na ano pa mang pinsala sa kanila. Maninitili sila sa ganitong kondisyon hanggang sa abutan sila ng oras. Sa binitawang salaysay na ito ni Uqba, sinabi ni Abdullah radhiyallahu anhu, oo, pagkatapos ay magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin na ang amoy ay kasing bango ng musko at ang katangian nito ay kasing pino ng silk o seda na ikasasanhi ng pagkamatay ng lahat ng mga mananampalatayang tao. Wala itong iiwan na kahit isang mananampalataya, kahit na siya ay nagtataglay lamang sa kanyang puso ng isang butil na pananalig. Pagkatapos nito, ang masamang tao lamang ang magagapi sa oras na ito. So ito ang sinasabi natin kanina. Walang matitira maliban sa mga magpunwari, ubod ng napakasama na nagmuslim. Sila yaong nasa labas ng pananampalatayang Islam, nagpanggap, hindi pinaniniwalaan ang katuruan ng Islam. Sila ang kanilang pagsikay sa kalupaan ay wasakin ng pananim ang mga tao at ang kanilang mga ari-arian. Ang mga ito, ang mga taong lumabas sa bakod ng Islam, nagkukunwari at hindi mananampalataya.
Yun ang matitira sa araw na iyon kapag nagpadala ng hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kukunin niya na lahat ang may pananalig sa kanya kahit man kasing laking butil ng la ilaha illallah sa kanyang puso o kasing laki ng butil ng iman sa kanyang puso ay kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ititira niya lamang ang lahat ng masasama na itala ito at nalikom sa Sahih Muslim. Sinabi din ni Abu Hurairah na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan. Nasasanihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na humihip ang hangin mula sa dakong bahagi ng Yemen na mas pino pa kaysa Sirk at wala itong ititira na sinumang mananampalataya na hindi mamamatay kahit na siya'y nagtataglay lamang ng pananampalataya na kasing bigat ng isang butil ng alikabok. Ito ay mula sa salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nalikom ni Sahih Muslim. Katotohanan, ang oras ay darating lamang sa mga pinakamasasamang tao. Ito'y sinalaysay ni Abdullah bin Amir al-Anas na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang uling oras ay magaganap kapag ginawa na ng mga taong masasama ang pakikiapid sa mga kalsada, sa mga daanang publiko na tulad ng mga asno. Nagtanong ako, posible ba na ito ay mangyari? Sinabi niya, oo, walang pag-aalinlangan, ito'y mangyayari ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ito sa aklat ni Ibn Hibban at Bahgar. No? Mula rin kay Abdullah bin Amir, kanyang isinalaysay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang oras ay hindi darating hanggat hindi kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pinakamabubuting tao sa kalupaan. At masasamang tao na lamang ang matitira, wala silang alam na anumang kabutihan na ipagbabawal ang anumang kasamahan. Ito naman ay mula kay Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Mula naman kay Anas, kanyang isinalaysay na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang oras kapag wala nang nagsasabi sa kalupaan ng la ilaha illallah. Yan ang masaklap. Kapag ang tao ay mapagkunwari at duumod ng papaggawa ng kasamaan, nagpanggap silang mga Muslim. Sila ng Muslim, ngunit hindi rin tanggap ang aral ng mga iba. Nagkaroon sila ng pag-aalinlangan sa pananampalatayang Islam, tinatakwil ang isang utos, ginagawang halal ang isang haram, ang haram ginagawang halal. Sa ganito silang nagiging kafir. So sino man sa mga taong ito, alam natin kapag ito ay nasa bingit ng kamatayan, hindi nila ito mababanggit, ang lahi-lahi lang ito kahit na alam pa nila ito. Gaya ng sinabi natin kanina, hindi ito binibigyan ng tugon ni Hudayfa nung siya ay tinatanong, kung sakaling ito ay mababanggit nila ng tao sa kanilang puso, ito ang magiging kaligtasan sa kanila. Kaya naman hindi na pinapansin ito ni Hudayfa, alam nila na imposible mabigkas nito ng mga taong ito kapag sila ay nasa kalagayang nasa bingit na ng kamatayan. So wala nang bibigkas pa ng la ilaha illallah sa panahon yun sa kanilang sasabihin na walang tunay Diyos walang dapat na tunay na Diyos sa sambahin maliban sa Allah, wala na, nabibigkas nito. At ang sapos sinalaysay ni Anas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, darating ang oras kapag wala ng sinan sa kalupaan ang nagsabi ng Allah, Allah. Ito ay mula sa musnad ni Imam Hanbal o Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ibig sabihin, maaring ang pagkahulugan nito ay hindi na babanggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na makikilala ang kanyang pangalan. Ito sa kadangilahan ng pangingibabaw ng katiwalian at ng kafir. Kawalan ng pananampalataya tulad na nabanggit sa unang hadith kapag wala ng nagsasabi sa kalupaan ng la ilaha illallah. Ang pagbagsak ng kalupaan sa tatlong lugar, ito rin ay isang tanda. Bago sumapit ang pangingisay ng mundo, kasama sa malaking tanda ang pagbagsak ng mga kalupaan sa tatlong lugar na ito. Sinabi ni Salama radhiyallahu anha, narinig ko na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng aking kamatayan, magkakaroon ng pagbagsak ng kalupaan sa silangan at pagbagsak ng kalupaan sa kanluran at ang pagbagsak ng kalupaan sa peninsula ng Arabia. Aking sinabi, o sugo ng Allah, kahit na mayroon pang reliyosong tao roon, kanyang sinabi, oo, kapag dumami ang mga masasamang tao sa kalupaan. Ito naman ay mula sa aklat na nilikom ni Tabarani. Isa pang tanda ay ang apoy na magmumula sa Yemen, na magtutulak sa kanila sa pagtitipunan ng lugar. Isinalaysay ni Anas radhiyallahu anhu na yumakap ng Islam si Abdullah bin Salam na isang Hudyo. Nagtanong siya ng ilang katanungan na ang isa sa mga ito, ano ang unang tanda sa oras? Sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, ang unang tanda ng oras
ay ang apoy na siyang maglilikom sa mga tao mula sa silangan patungong kanluran anang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari. Isinalaysay din ni Ibn Umar na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang apoy ay magliliyab mula sa Hadramaut o mula sa karagatan ng Hadramaut bago ang uling araw, katapusan ng mundo, na siyang magtutulak sa mga tao sa lugar na kanilang pagtitipunan. Ito naman ay mula kay Imam Ahmad at Tirmidhi. Ang uling lugar na pagtitipunan ng mga tao bago magunaw ang mundo. Sa pagsasalaysa ni Ibn Hawala, tinanong niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, maari bang pumili ka para sa akin kung sakaling umabot pa ako sa panaong yaon? Sabi niya. Tumugon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pumunta ka sa Syria, sapagkat ito ang pinili ng lupain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito kay dinikom sa sunan ni Abu Dawud rahimahullah. So malinaw sa propesya ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lugar na pagtitipunan ng lahat ng mga tao ay sa Syria. Ang lugar na pagtitipon na ito sa pinakadulo ng huling oras ay dito sa daigdig magaganap. Sa pinakadulo ng huling oras ay dito sa daigdig magaganap, at hindi pagkatapos ng pagbangon ng mga batay sa kanilang mga libingan. Batay sa mga mapapanaligang mga hadith na kinumpirma ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yaong magtutungo sa lugar na pagtitipunan sa Syria na mahahati sa 3 pangkat, na yaong unang pangkat ay mga tao na may pag-aasam sa paraiso at may takot sa pagpaparusa, sila'y pupunta sa lugar na pagtitipunan sa pamamagitan ng mapayapang paghahatid sa kanila. Ang ikalawa ay yaong nakasakay na 2 sa isang kamelyo, 3 nakasakay sa kamelyo, 4 nakasakay sa kamelyo, at 10 nakasakay sa kamelyo. At yaong ibang tao ay mapipilitan na tipunin sila sa pamamagitan ng apoy na siyang makakasama nila sa oras ng kanilang pag-idlip sa hapon, at mananatili sa kanila saan man nila gugulin ang kanilang gabi, at sa kanila sa umaga saan man sila naroon, at nasa kanila sa hapon saan man sila naroon, at ito ang magpupwersa sa kanila na magtutungo sa lugar na pagtitipunan ng nakayapak. Ito ay mula sa Bukhari, sa Sahih Muslim, na ito'y inulat ni Abu Hurairah. Katotohanan, walang makapagbabago sa mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. At kapag ang lahat ng ito ay natapos na, naganap na ang 10 ito, mag-uumpisa ng tandahan natin na ang araw na yaon ay hihihipan na ang trumpeta. Sa ganito ay yayanigin na ang mundo. Ang araw na kapag hinihipan na ang trumpeta, ang lahat ng nasa kalingitan at lahat ng sa kalupaan ay masisindak maliban sa Kanya na nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at lahat ay pupunta sa Kanya na nagpapakumbaba. Walang pag-aalinlangan niya ang mga tumanggi sa pananiwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Allah subhanahu wa ta'ala, maski alinman sa dalawa ang kanilang mga ari-arian o kanilang mga anak ay hindi makakatulong kahit na anuman laban sa Allah. Sila ang maninirahan sa apoy, doon sila'y mananatili magpakailanman. Chapter 27, verse 87 hanggang 90. Sila ang mga pinakatalunan sa kabilang buhay. Kaya para sa mga kamusliman, naway naging magandang babala ito para sa atin upang tayo matakot at magpatuloy tayo na matakot at sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin tularan ang nagtakwil sa tanda ng subhanahu wa ta'ala, takwil sa kanila, ayaw paniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating ito na kung saan wala ng pakinabang sa kanilang pagsisisip, paniniwala sa Allah, ay huwag natin silang gayahan. Pagsumikapan natin gumawa ng mabuti hanggat mayroon pa tayong buhay. So insyaAllah, ito ang mga tanda na kung saan kapag ito ang tandang 10 malalaking ito ay dumating na, makataas na kayo na ang trumpeta ay hihihipan na ni Israfil upang magsimula ng mangisay ang langit, ang lupa, at magsimula na ang langit na tumulo na parang itong likido na sinusunog tulad ng asfalto. Ang lahat ay mawawasak na sa panahon ito. At pagkatapos, tayo mamamatay na lahat, ang lahat ng tao masama, mabuti, wala nang matitira, at muling bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkabuhay na yaon
ay hahatulan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating mga ginawa, sinong nanampalataya, sino ang di nanampalataya, sino naging talunan, sino ang hindi naging talunan, sino mananahanan sa paraiso at impyerno. So inshallah, ang mananahanan sa paraiso at impyerno para sa kanila, ito naman ang ating papaksahin sa susunod nating serye, kung saan mayroong uri na pamumuhay sa impyerno at paraiso. Ano ang uri ng pagkain at inumin meron sa impyerno at sa paraiso, kung saan ang dalawang ito ay tahanan na kung saan ang dalawang panig na nakatira sa paraiso at impyerno kailanman ay hindi na ito magwawakas. Mananatili na habang buhay ito ang mga nananahanan sa paraiso, hindi na mamamatay kailanman. Ang ang mga naninirahan sa impyerno, hindi na mamamatay kailanman. Ano kaya ang dadanasin nilang buhay sa paraiso at sa impyerno? Ito ang ating bibigyang paliwanag, ang description ng paradise at ng paraiso. No, sa susunod natin sharing na sabayanan nyo at napakaganda ng sharing ito. Malalaman nyo kung gaano kahabdi ang parusa sa impyerno apoy, gaano kahabdi ang mga pagkain, gaano mga kapait, nakakalaso ng mga pagkain dito at kahabdi na ibinibigay nito na epekto pag pumapasok sa isang nananahanan sa impyerno. Anong parusa, sari-saring kaparusahan meron doon sa impyerno, at ano naman pamumuhay ang mayroon ng paraiso, gaano kasarap, lahat ng gusto nila mayroon, nandyan lahat ang gusto nila, hindi magmamaliw ang buhay sa paraiso, hindi magmamaliw ang buhay sa impyerno. Ito ang tatalakayin natin, ang dalawang tahanan ng masama at tahanan ng mga mabuti, tahanan ng wagi at tahanan ng naging mga talunan, insyaAllah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.